Marami ang mga nagtatanong sa akin tungkol sa general guidelines pagdating sa pagdadiet. Actually, isa yan sa mga mahihirap na tanong para sa akin sagutin dahil wala naman talagang iisang uri ng diet na po pwede para sa lahat. Mayroon pa din pong mga pagkakaiba pero para sa video na to, magbibigay ako ng mga generalities siguro na sa tingin ko at ayon din po sa practice ko ay po pwedeng i-apply para sa lahat. Ready? Let's go! Unang-una, balanced diet. Pagdating po sa ating mga kinakain, hindi po pwedeng mayroong naiiwang isang nutrient para i-favor ang iba. Ibig sabihin, ang variety, yung iba't ibang uri ng pagkain mula sa iba't ibang food groups ay mahalaga para sa ating gastrointestinal health. Ito ay para magkaroon tayo ng sapat na micro at macronutrients para po sa tamang pag-function ng ating mga gastrointestinal tract. Pangalawa, hydration. Kasama rin po sa ating mga nutrition ang pag-inom ng fluids. Actually, ang ating mga kinakain, mayroon ding fluids yan na nakatutulong sa ating hydration. Nakatutulong po ang tamang pag-inom ng tubig o fluid intake para hindi tayo nahihirapan sa ating pagdumi. Ibig sabihin, para hindi tayo nahihirapang ilabas ang dumi natin, para ma-regulate ang ating bowel movement. At syempre, it goes without saying, pero sasabihin ko pa rin po, para din po hindi tayo ma-dehydrate. Kaya nga, hydration diba? Pangatlo, fiber. Para maging regulated ang ating bowel movement, tamang balanse ng good and bad bacteria, mainam po na bigyang pansin din natin ang intake ng ating mga fiber sa ating mga kinakain. Makukuha yan mula sa prutas, sa gulay, whole grains, legumes, nuts, and seeds. Basically, sa isang plant-predominant diet, pero hindi naman sinasabing kinakailangan maging vegan or vegetarian kayo. Hindi requirement yan. Pangapat na guideline, nguyain ninyong maigi ang inyong mga kinakain. Hindi lamang ito para ma-digest natin ang maayos ang mga pagkain, pero nakatutulong din ito para hindi maparami ang inyong mga kinakain. Mayroon po kasi tayong set point din sa katawan na kapag kayo ay nasa kaorasan ng tumigil ng pagkain, nagsisignal din po ang ating katawan na tumigil na sa pagkain. Kaya nguyaing maigi ang inyong mga kinakain to buy time. And also para makatulong din po sa ating gastrointestinal tract na mas mabilis at mas matama pong ma-digest at ma-absorb ang ating mga nutrients mula sa ating mga food items. Panglima, bawasan po ninyo ang mga processed foods. Alam nyo naman po ito na ang sobrang processed at maasukal na pagkain ay hindi maganda sa ating mga katawan. Nagdudulot yung mga yan ng inflammation o pamamaga at po pwede rin po magdulot ng gastric upset. Kaya naman po hanggat maaari, iwasan ang pagkain ng mga processed foods. Sabi nga, aim to eat more whole foods. Kapag alam mo kung paano ginawa ang pagkain tulad halimbawa ng orange, alam mong napitas yan sa puno. Kung para sa orange powder juice, hindi mo na alam kung paano naging powder yon o kung paano yung ginawa. Doon ka na sa orange fruit. Kung gusto mo ng juice, ikaw na yung gumawa ng juice mo mula sa orange fruit mismo. Pang-anim, simpleng-simple, portion control. Sabi nga, eat to around 80% full at yan ay matutulungan po nating ma-achieve sa pamamagitan ng tamang portion control. Ito ay ang mga tinuturo naming mga dietitians sa inyo sa tuwing kayo po ay kumukonsulta sa amin. Matapos namin makompute ang inyong dietary requirements, itatranslate namin yan sa sample menu at ituturo namin sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng isang serving at kung ilang servings ang po pwede ninyong kainin per food group per time. This way, malalaman po ninyo ang inyong hangganan lamang sa pagkain at hindi kayo mag-overeat. Sana lamang din talaga i-apply ninyo hindi lamang ang portion control pero pati na rin po ang ibang tips dito para mas maging effective. At syempre, it goes without saying na ang mga dietary changes na ito ay mas gagana kung kayo po ay nag-i-ehersisyo, umiiwas sa stress o kung namamanage nyo ng tama ang inyong mga stresses. Pero hanggang dito lamang muna dahil baka naman hindi na rin kayo umabot dito. Kung umabot kayo dito, pakitype naman po sa comment section ang mga katagang physical activity. Gusto ko lamang po malaman kung ilan sa inyo ang tumatapos talaga ng videos ko compared sa mga nanonood dito. Maraming salamat po at ayon sa huli, sabi ko nga po sa inyo, ano't ano naman ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!